Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Long Chen, Kabanata 8. Ilang tao na ang nagtipon sa paligid ng Martial Arena. Maliban sa ilang mga walang ginagawa na regular na nasisiyahan sa panunood, mayroon ding ilan sa mga marangal na tagapagmana ng kabisera ng imperial. Ngayon ang araw ng labanan sa buhay at kamatayan ni Long Chen at Li Hao. Bagamat ang lugar na ito ay karaniwang makikita ang patuloy na daloy ng mga tunggalian at labanan, ang mga labanan sa buhay at kamatayan ay kakaunti pa rin sa bilang. Ang mas nakakagulat sa sitwasyong ito ay nasa kabila ng dalawang marangal na tagapagmana na nag-aaway ay walang anumang kahanga-hangang cultivation base, hindi mabilang na mga tao pa rin ang dumating upang manood. Bilang karagdagan, ang Yulan Gambling Hall, ang pinakatanyag na manunugal sa buong kabisera ng imperial, ay dumating din upang magbukas ng pampublikong pool ng pagtaya. Ang tagumpay ni Li Hao, 2 beses ang posibilidad. Ang tagumpay ni Long Chen, 10 beses ang posibilidad. Dahil walang mga uri ng pekeng maaaring mangyari sa panahon ng labanan sa buhay at kamatayan, at pagdaragdag ng kanilang matataas na katayuan bilang mga marangal na tagapagmana, ang pagtaya sa kinalabasan ay lubhang kapana-panabik sa maraming tao. Maging ang ilang mga tao na hindi mga sugarol ay nagsimula ring tumaya, ngunit sa karamihan, lahat ay tumaya sa tagumpay ni Li Hao. Bagamat natalo ni Long Chen si Li Hao noong huling pagkakataon, sa oras na yun, si Li Hao ay ganap na hindi nakabantay. At sinamantala ni Long Chen ang pagbukas na yun. Ang gayong himala ay hindi mangyayari sa pangalawang pagkakataon. Isang napakaliit na bahagi lamang ng mga tao, na mahilig manggulo o desperado, ang nagpasyang kumuha ng mahabang shot at tumaya kay Long Chen. Ang lugar ng pagtaya ay matatagpuan hindi kalayuan sa Martial Arena, at ang seksyon na tataya sa tagumpay ni Li Hao ay punong-puno ng mga tao, samantalang ang seksyon na tataya kay Long Chen ay ganap na kakaunti lang. 300,000 gintong barya sa Long Chen. Biglang lumitaw ang isang malaki at matayog na lalaki at naghagis ng isang kristal na card sa may hawak ng postahan. Ano? Ang handler ay lubos na nabigla sa halagang ito. Sa buong umaga, 10,000 gintong barya lang ang nakolekta niya hanggang ngayon. Nang marinig ang bagong taya na ito, halos hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga tainga. Ang malaking figure na yon ay, siyempre, si Shi Feng. Siya ay pinagkatiwalaan ni Long Chen na ilagay ang lahat ng kanyang gintong barya sa kanyang sariling tagumpay. Dahil sa kanyang katayuan, alam na ni Long Chen na ang Yulan Gambling Hall ay tiyak na magbubukas ng isang betting pool, kaya naunahan na niyang sinabihan si Shi Feng na tumaya sa kanya. Kahit na ang Yulan Gambling Hall ay napunta sa deficit mula sa pagbubukas ng betting pool, tiyak na hindi siya aatras. Karamihan sa pera na karaniwan niyang kinikita ay mula sa sarili niyang mga personal na taya, at para sa mga panlabas na pampublikong taya na ito, hindi talaga siya kumikita ng malaki mula sa mga ito. Ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan niyang humawak ng mga pampublikong taya ay upang mapanatili ang kasiyahan ng mga tao. At kahit na siya ay matalo, sa kahanga-hangang kayamanan ng Yulan Gambling Hall, madali itong maalis. Ito ay para sa mga kadahilanang ito na nagpasya si Long Chen na sumali sa pagtaya. Noong una, binalak niyang tumaya na lang kay Li Hao, ngunit ngayon ay makakakuha siya ng 10 beses ang tubo sa pamamagitan ng pagtaya sa Yulan Gambling Hall. Si Long Chen ay hindi tanga, kaya siyempre alam niya kung alin ang mas mabuti. Kahapon, sa tulong ni Matabangyo at ng kanyang mga kaibigan, nakakolekta siya ng mahigit 200,000 gintong barya. Nang ibigay niya ito kay Shi Feng, nakita ni Shi Feng kung gaano katiyak ang pagkilos ni Long Chen. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, dinagdagan niya ang halaga sa 300,000. Ang pamilya ni Shi Feng ay talagang hindi masyadong mayaman, karamihan ay dahil sila ay medyo mainitin ang ulo at hindi ganoon kagaling sa paghawak ng negosyo. Ang mga pamilya ni Matabangyo at ang iba pa ay mas mabuti ang kalagayan. Upang makakolekta ng ganitong kalaking pera, ginamit niya talaga ang lahat ng kanyang armas at baluti bilang karagdagang collateral.
Ang lahat ng ito ay para lamang sa ligaw at nakakabaliw na taya ni Long Chen. Hindi napigilan ni Shi Feng na tumalon ang kanyang puso ng ilang beses sa kaba. Kapatid na Chen, kailangan mong manatiling kalmado at maging matatag. Lahat ng gamit ng iyong kapatid ay nailagay na sa linya. Dumating si Li Hao bago magtanghali. Sa isang mahinang pagtulak sa lupa, tumalon siya ng ilang metro sa hangin upang mapunta sa tuktok ng martial arena, na pumukaw ng isang pagsabog ng tagay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang mga tagay ay hindi para sa kanyang hitsura, kundi dahil ang lahat ay nasa sabik na makita ang pagsisimula ng isang magandang palabas. Ngayon, si Li Hao ay nakasuot ng malinis at maayos na damit na medyo kaakit-akit, at isang mapagmataas na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Long Chen, ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin ay ibabalik sa iyo ng 10 ulit. Ngunit kahit na makalipas ang ilang sandali matapos umakyat si Li Hao sa entablado, walang nakakita kay Long Chen na lumitaw. Walang nakakaintindi kung bakit hindi siya nagpakita, at ang ilang mga tao ay nagsimulang magtaka kung marahil siya ay natigilan. Habang ang lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari, isang matandang lalaki na namamahala sa martial arena ang malamig na sinabi kay Li Hao, "Ang iyong appointment para sa iyong labanan ay sa 12:45, kaya't maaga ka ng halos 1 oras. Maaari kang magpatuloy sa paghihintay sa tuktok ng entablado o maaari kang umalis upang maghintay." Napahiyaw ang lahat sa pagkadismaya nang marinig nila ito, at ang orihinal na puno ng lakas na si Li Hao ay naging medyo dumbstruck dahil nakalimutan niyang tingnan ang oras. "Whatever, I'll just wait for him on the stage." Sa anumang kaso, siya ay isang tao na malapit ng mamatay, kaya ang kanyang natitirang oras ay mas mahalaga kaysa sa akin. Walang pakialam na ngumiti si Li Hao, at ganoon din, naupo siya ng naka-cross-legged sa ibabaw ng martial arena, na nagpakatotoo sa isang eksperto. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka na panatilihin ang paraan ng isang eksperto ay tumagal lamang ng ilang sandali bago naging kakaiba. Dahil tanghali na, napakalakas ng araw, at ang mas malala pa, ang martial arena ay natabunan ng mga tile ng itim na bato, at sa ngayon, kumukulo na ito hanggang sa puntong makapagprito na ito ng itlog. Dahil nakaupo na si Li Hao, hindi siya makatayo at masisira nito ang kanyang kilos. Sa makatuwid, ang tanging magagawa niya ay magdusa. Siyempre, napansin ng ilang matalas na mata na bahagyang umusok ang ilalim ni Li Hao. At sa isang sandali, naging napakalinaw nito at naging kakaiba ang ekspresyon ng mga tao. Ang taong ito ay napaka-idiot, sinusubukan niyang iligtas ang mukha. Hindi pa nagsisimula ang laban, nag-aapoy na ang kanyang puwitan, malumanay na tumawa ang isang dalaga. Sa di kalayuan, 2 babaeng nakatalokbong ay walang pakialam na nakatingin sa martial arena. "Speaking frankly, he's just a phony," sagot ng isa pang dalaga, umiling-iling. "Sister Meng Chi, ilang araw na tayo dito. Kailan mo balak mag-withdraw sa marriage agreement?" tanong nung isa. Mahika. Ang dalaga na tinawag na Meng Chi ay eleganteng napakunot ang kanyang mga kilay at medyo awkward na nagsabi, "Sa kasalukuyan, siya ay nasa napakahirap na kalagayan, at kung ako ay magdadala sa kanya ng pag-alis sa kasal sa oras na ito, kung gayon ito ay magiging masyadong malupit. Kahit ako hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin." Ngunit ang pagkaantala sa bagay na ito ay hindi isang solusyon. Ilang beses na kaming hinimok ni Master. Kung hindi tayo babalik sa bundok sa lalong madaling panahon, malamang na parusahan tayo. Higit pa rito, sa talento ng kuya, tiyak na maabot mo si Xiantian at magagawa mong mahawakan ang Heavenly Daos. Magkaibang mundo kayong dalawa, there's no way for you to work it out, sanggal ng isa pang dalaga. Ngunit nararamdaman ko pa rin na ang paggawa nito sa ganoong paraan ay napaka-unfair pa rin sa kanya. "Sai, manood na lang tayo ng kaunti." Bahagyang umiling si Meng Chi, lumalabas ang pagkabalisa sa kanyang magagandang mata. Habang nag-aalangan si Meng Chi, nakakita sila ng kaguluhan sa malayong pulutong. Paglingon nila,
Nakita nila ang isang binata na nakasuot ng itim na damit na may mala-espada na kilay at maningning na mga mata na dahan-daang lumakad. Ang kanyang katawan ay tila may kakaibang aura, na nagbibigay sa mga tao ng napakalalim na pakiramdam. Siya ay lumitaw na parang balon. Sa ibabaw, siya ay lumitaw na parang walang kakaiba, ngunit imposibleng makita siya. Walang sino man ang maaaring makakita sa kanyang kaibuturan, at ang kanyang pag-iral ay tila isang misteryo sa kanila. Maging si Meng Qi at ang isa pang dalaga ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kaba sa kanilang mga puso nang makita siya. Kung ikukumpara sa Long Chen na nakita nila ilang araw lang ang nakalipas, ito ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Ang kasalukuyang siya ay tila puno ng tiwala sa sarili. Nang makita ang pagdating ni Long Chen, tumalon si Li Hao, nakaramdam ng matinding kirot mula sa kanyang ilalim. Ang pagsisi kay Long Chen, lalo pang tumaas ang kanyang galit, at galit siyang sumigaw, "Long Chen, umakyat ka na para mamatay." Hindi man lang nilinggan ni Long Chen si Li Hao, at sa halip, sinilip niya ang mga tao at sinalubong ang tingin ni Shi Feng. Bahagyang tumango si Shi Feng kay Long Chen. Hindi lamang niya nakita si Shi Feng, ngunit nakita rin niya ang mataba na siyo at ang iba pa na tila dumating upang pasayahin siya. Ngumiti si Long Chen sa kanila bago tumalikod para maglakad papunta sa martial arena. Tumalon si Li Hao upang ipakita ang kanyang husay, ngunit nagpasya si Long Chen na umakyat na lang. Sa sandaling ito, ang mga taong tumaya sa tagumpay ni Long Chen ay nadama na ang pera na kanilang isinugal ay malapit nang mawala magpakailanman. Long Chen. Nang makitang umakyat si Long Chen, ang dalawang salitang ito ay galit na pinilit na lumabas sa nagngangalit na mga ngipin ni Li Hao. "Idiot, ang puwitan mo, hindi ba?" Nginitian ni Long Chen si Li Hao. Sa totoo lang, matagal na siyang dumating, nanatili lang siya sa lilam sa malayo, at walang nakapansin sa kanya. Gayunpaman, nakita niya ng malinaw kung ano ang nangyayari sa entablado. 12, 45 ay dumating na, dapat pumirma ang magkabilang panig sa kontrata ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, ang matanda ay naglabas ng isang dokumento. At si Long Chen ay walang pakialam ng umiti at pinirmahan ang kanyang pangalan sa ibabaw nito. Ang pagkakataong ito ay iba sa huling tunggalian, ang pagtanggap sa nanalo ay walang epekto sa pagkakataong ito. Ang buhay at kamatayan ng natalo ay hawak sa mga kamay ng nanalo. Pumirma rin si Li Hao, at may masamang ekspresyon, sinabi niya, "Ikaw na munting bastard. Ibabalik ko ngayon ang lahat ng kahihiyan na ibinigay mo sa akin ng 100 beses." Ngayong napirmahan na ang kontrata ng buhay at kamatayan, hindi na kailangan ng referee. Ang kasalukuyang martial arena ay naging ground kung saan sila magpapasya kung sino ang mamamatay ngayon. Mukhang hindi mo naiintindihan. Napakaraming beses mo na akong pinuntahan, at hindi na ako nagtitiis. Huminga ng malalim si Long Chen. Isang napakabigat na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Mula nang unang sabihin ni Zhou Yaoyang na hindi siya anak ni Long Tianxiao, maraming tao ang nagsimulang gumamit ng parehong uri ng insulto laban sa kanya. "Punta ka sa impyerno, anak ng BTCH." Ngumisi si Li Hao, at sa isang malakas na sigaw, nagsimulang umikot ang espiritual na qi ng kanyang buong katawan. At ang espiritual na enerhiya na nakikita ng mga mata ay makikitang nagbabago bago sa kanyang katawan. Lahat ng mga tao na nanunood ay tumango nang makita nila ito. Noong nakaraang pagkakataon, si Li Hao ay lubhang malas. Hindi siya gumawa ng anumang paghahanda upang protektahan ang kanyang katawan, at si Long Chen ay gumamit ng isang mabilis na pag-atake upang talunin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, maayos na niyang inihanda at naiset up ang kanyang mga panlaban. Bagamat ito lamang ang espiritual na enerhiya ng qi condensation at walang paraan para umalis sa katawan, ang pagpapalipat-lipat ng espiritual na enerhiya sa loob ng katawan para sa proteksyon ay nangangahulugan na ang isang ordinaryong tao ay mahihirapang magdulot ng anumang pinsala. Matapos iset ni Li Hao ang kanyang mga depensa, isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha.
Sumakay siya patungo kay Long Chen, ang dalawang kamay ay naging mga kuko na nakatutok sa mga balikat ni Long Chen. Ang dalawang kuko niyang ito ay puno ng espiritual na chi, na ginagawa itong walang pinagkaiba sa mga pangil na bakal. Kung ordinaryong tao ang tatamaan nito, mabibiyak agad ang mga balikat. Mabuti, Li Hao, lumpo ng lubusan itong anak ng BTCH. Mula sa ibaba ng arena, isang malakas na sigaw ang nagmula sa taong pinadala ni Long Chen na lumipad sa loob ng Imperial College, si Wang Mang. Nawala na ngayon ni Wang Mang ang kalahati ng kanyang mga ngipin noong bata pa siya. At kung tungkol sa anumang mga tabletang panggamot na tumutubo sa buto, masyadong mahal ang mga iyon para bilhin ng kanyang pamilya. Sa ngayon, puno na siya ng puot kay Long Chen at nakitang aatake na si Long Chen, hindi niya mapigil ang magsaya. Ngunit si Shifeng, mataba na si Yu, at ang iba pa ay labis na nag-alala. Sa simula pa lang, hindi na ipakita ni Long Chen ang kahit kititing na cultivation base, na naging sanhi ng pansamantalang pagbara ng kanilang mga puso sa kanilang lalamunan. Malamig na ngumiti si Long Chen habang nakatingin kay Li Hao. Sa isang hakbang, ang kanyang buong katawan ay naging anino habang siya ay sumusugod patungo kay Li Hao. Bang, bang, isang paputok na ingay ang umalingaw-ngaw, na naging sanhi ng pagkatulala ng lahat. Walang nakapansin kung paano, ngunit sa isang punto, si Long Chen ay nagpakita mismo sa harap ni Li Hao na parang isang demonyo. Ito ay dahil sa kanyang wind chasing steps. Ang diskarteng ito ay nagpapataas ng kanyang bilis sa max, lalo na sa malapit, at ang pagsabog ay isang bagay na imposibleng bantayan. Ang dalawang kuko ni Li Hao ay walang tumama habang ang binti ni Long Chen ay marahas na sumipa at tumama sa kanya sa pagitan ng mga binti ng napakabangis na puwersa na ang kanyang buong katawan ay naiangat sa hangin. Matapos lumipas ang sumasabog na ingay, isang maliit na bola ang lumipad mula sa pantalon ni Li Hao at itinapon sa mga tao. Iniisip pa rin ni Wang Mang na pinahihirapan ni Li Hao si Long Chen at pinahihirapan si Long Chen ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na nabasag ang kanyang maling akala, at ang kanyang panga ay nalaglag, napipi. Tuluyan na niyang nalilimutan ang isang maliit na bagay na kasing laki ng ubas na ngayon ay lumilipad patungo sa kanyang bibig. Nang mapansin niya ito ay pumasok na ang bagay sa nakabuka niyang bibig. Bago pa man siya makapag-react, ang mad-ulash na bagay na iyon ay dumaan sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang tiyan, na nagdala ng isang nakakatakot at mabahong amoy. Ngayon lang nag-react si Wang Mang at desperadong nagsimulang gumamit ng daliri para hukayin ang kanyang lalamunan, dahilan para siya ay masuka. Maya-maya, may nasukang maliit na bola. Nang makita ni Zhou Yaoyang at ng iba pang mga tao sa tabi niya ang bolang iyon, nagsimula rin silang magretsyang, mabilis na nagkalat palayo dito. Sa martial arena, si Li Hao ay mahigpit na nakahawak sa kanyang pandiya, ang kanyang mukha ay kumikibot at lumiliko. Kung hindi niya itinayo ang kanyang espiritual na chi upang protektahan ang kanyang sarili, matagal na siyang nawala ng malay dahil sa sakit. Sandaling tumahimik ang buong audience. Ang mga mata ng lahat ay lumibot mula kay Li Hao sa entablado hanggang sa malayong bilog na bagay sa lupa, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging lubhang kakaiba. Ito ay mabuti para sa iyo. Ngayon ay makakalakad ka ng hindi napipisil at nadadapa, sabi ni Long Chen, tumango ang kanyang ulo. Ikaw, galit na pinandilatan siya ni Li Hao, gusto siyang paghiwalayin. Ang huling hiyas ng kanyang pamilya ay hinubad sa kanya, at ngayong pumasok na ito sa tiyan ni Wang Mang. Naagnas na ito hanggang sa punto na kahit kolektahin niya ito, hindi na niya ito magagamit. Ang isa ay kinuha ng ligaw na aso habang ang isa ay hindi na magagamit. Si Li Hao ay nakatakda na ngayong maging isang sterile na tao na walang kakayahang magparami. Bastos ka, mamatay ka na. Kamao sa pagdurog ng bato. Umungol si Li Hao, pilit na pinapaikot ang kanyang espiritual na chi upang pigilan ang sakit na nagmumula sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ang kanyang kamao ay pumutok kay Long Chen.
Ang hangin ay sumisipol habang ito ay dumaan. Ang buong kapangyarihan ng kanyang ikatlong heaven stage ng Qi Condensation Cultivation Base ay sumabog. Sa ngayon, nahulog na siya sa kabaliwan at tuluyang nakalimutan ang tungkol sa mga tagubilin ni Zhou Yaoyang. Ang tanging nasa isip niya ay ang ganap na wasakin si Long Chen. Nang makita si Li Hao na naging ganap na galit, isang malamig na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa mga mata ni Long Chen. Siya ay umungal, ang tunog na parang marahas na kulog na may kakayahang gugulatin ang kalangitan. Na pumutok sa mga tainga ng mga tao sa paligid. Isang incorporeal na aura ang bumalot kay Long Chen. Hindi gumawa ng anumang aksyon upang maiwasan ito, sumalakay din siya ng isang kamao. Espiritu ng Toro. Boom! Ang isang pagsabog ay sinundan ng tunog ng mga buto na nabalik. Si Li Hao ay nagpakawala ng isang malungkot na hiyaw, ang kanyang dugo ay lumilipad kung saan-saan. Ang mga tao ay nagulat at natakot nang makitang ang isa sa mga braso ni Li Hao ay ganap na nadoroj. Nagpapahinga pa rin si Long Chen sa kanyang posisyon sa pagsuntok. Ang kanyang mga mata ay nagyayelong malamig at ganap na walang pakialam. Isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa kanya, na nanginginig sa kaluluwa ng mga tao. Ang kasalukuyang Long Chen ay tila isang Diyos ng kamatayan na may malamig na dugo. Ang kanyang buong katawan ay puno ng isang malamig na pagpatay na layunin na naging sanhi ng lahat upang manginig sa takot. Ang buong pulutong ay nakamamatay pa rin. Ang dami ng kapangyarihan na pinakawalan niya ngayon ay isang bagay na kahit si Zhou Yaoyang sa ikapitong heaven stage ng Qi Condensation ay medyo natakot. Paano ito posible? Magagamit ba niya ang battle skills? Hindi ba imposibleng magtanim siya? Ano ba ang nangyayari? Ang kanyang ekspresyon ay talagang nakakatakot. Ang mga tao ay hindi napigilan ang kanilang pagkabigla, at para sa mga naunang nanunuya kay Long Chen, silang lahat ay napuno ng pangamba. Nang makita si Li Hao na nakahiga sa martial arena, parang nakakakita sila ng mga larawan ng kanilang sarili. Hindi nila maiwasang manginig, nanginginig ang kanilang espiritu. Maging si Long Chen mismo ay medyo nabigla. Lumilitaw na kahit siya ay minamaliit ang 9-star hegemon body art, kung ito ay isang normal na tao na gumagamit ng isang mababang antas ng battle skill. Hindi nito mailalabas ang ganoong nakakatakot na lakas. Dahan-daang naglalakad patungo kay Li Hao, ang bawat hakbang ni Long Chen ay umalingaw ng malakas at malinaw. Ang tunog nito ay parang isang mamamatay tao, ang bawat hakbang ay dumidiin sa puso ng mga tao. Hakbang, hakbang, hakbang. Sa ngayon, ang dating pagpapahayag ng galit ni Li Hao ay nawala, napalitan ng ganap na takot. Nanginginig at nanginginig, nauutal siya, huwag kang lalapit. Gustong tumakas ni Li Hao, ngunit ngayon lang niya napansin na ang kanyang katawan ay hindi makapagbigay ng kahit katiting na lakas. Para sa kanya, si Long Chen na dahan-dahan ngunit unti-unting lumalapit sa kanya ay parang isang bangungot na hindi niya matatakasan. Huwag mo akong patayin. Ito ay dahil sa mga tagubilin ni Zhou Yaoyang. Humihikbing nagmamakaawa si Li Hao. Mahika, sa ibaba ng stage, nagbago ang ekspresyon ni Zhou Yaoyang, at galit siyang sumigaw, Li Hao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong sinasabing nonsense. Sinabi mo sa amin na pangasiwaan si Long Chen at pagkatapos, bibigyan mo kami ng ilang benepisyo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Itinuro ni Li Hao si Zhou Yaoyang habang naghi-hysterical siyang gumagala. Sa harap ng kamatayan, nakalimutan na niya ang lahat. Li Hao, humihingi ka ng kamatayan. Namumula ang mukha ni Zhou Yaoyang. At ang kanyang dalawang mata ay puno ng layuning pumatay. Zhou Yaoyang, bastard ka. Ginamit mo ako para sa iyong kalamangan. Long Chen, sasabihin ko sa iyo. Si Zhou Yaoyang ay hindi hihigit sa isang alipors na aso, sa katotohanan. Biglang nakaramdam ng lamig sa hangin si Long Chen na nag-order ng pag-atake, naramdaman ang hangin ng kamatayan,
Mabilis siyang umatras nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Gayunpaman, kahit na naka-atras si Long Chen, tila walang nangyari. Ngunit nang muling tumingin si Long Chen kay Li Hao, nakita niya na ang mga mata ni Li Hao ay nawalan na ng focus, at siya ay nakahinga na. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Long Chen, paglingon niya sa karamihan. Ang tanging nakita niya ay isang figura na nakasuot ng conical na sombrerong kawayan na mabilis na tumakas sa eksena. Ilang hakbang pa lang ay nawala na siya sa karamihan. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Malinaw, ang misteryosong figurang iyon ang pumatay kay Li Hao. Panalo si Long Chen. Matapos ang isang maikling panahon ng pagkalito, ang tagapangasiwa ng martial arena ay nagtapos pa rin na ipahayag ang huling resulta. Bagamat hindi pinatay ni Long Chen si Li Hao, natalo na siya ni Long Chen. Kung gusto niyang patayin si Li Hao, ito ay magiging kasing dali ng pagbelang ng kanyang kamay. Kaya sa huli, ibinalita pa rin nila na ito ang tagumpay ni Long Chen. Kasunod ng tagumpay ni Long Chen, hindi mabilang na mga tao ang bumantong hininga sa panghihinayang. Sa kinalabasan na ito, wala silang paraan upang bawiin ang kanilang mga taya. Tungkol naman sa 10 tao na tumaya kay Long Chen, lahat sila ay tuwang-tuwa na sumigaw sa tuwa. Lalong napasigaw si Fatty Yu at ang iba pa. Nakahiga sa martial arena, si Li Hao ay hindi na muling papansinin. Ang mga organizer ng martial arena ay magpapadala ng mensahe sa kanyang pamilya, at pupunta sila upang kunin ang kanyang bangkay. Ang mga labanan sa buhay at kamatayan ay protektado lahat ng kabisera ng imperial. Walang sino man ang pinayagang lihim na maghayganti. Si Li Hao ay isa lamang mababang ipinanganak na maharlika na ang katayuan ay hindi gaanong mataas. Kung siya ay namatay, hindi magkakaroon ng anumang mga alon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Isa ito sa mga hindi masisira na tuntunin ng kabisera ng imperial. Bumaba si Long Chen sa entablado, tumanggap ng isang magiting na pagbati mula sa mataba na si Yu at ng iba pa. Niyakap siya ng mahigpit ni Shi Feng. Ikaw kuya, kailan ka pa naging malakas? At hindi mo man lang sinabi kahit kanino ang tungkol dito. Halos lumundag ang puso ko habang pinagmamasdan ka, pagmamaktol ni Shi Feng. Brother Long, huwag maghintay. Kuya Long, sa hinaharap, lahat kami ay magkakagulo kasama ka. Kailangan mong takpan kami, sabi ni Matabang Yu at ng iba pa na may maningning na mga mata. Tumawa si Long Chen, siyempre. Tara, punta tayo sa tayaan. Sa harap ng hindi mabilang na paghangang mga titig at tagay ng lahat, nakatanggap si Long Chen ng hindi bababa sa 3 milyong gintong barya. Sa sandaling dumapos sa kanyang kamay ang crystal card na may 3 milyong gintong barya, talagang mas nasasabik si Long Chen kaysa noong tinalo niya si Li Hao. Alam niya na si Li Hao ay walang iba kundi isang maliit na aso. Ngunit ang mga salitang sinabi niya bago siya namatay ay naging dahilan upang maging mas maingat si Long Chen kaysa dati. Noong una, naisip niya na ang lahat ng pambubuli ay dahil sa pakikipag-away sa henerasyon ng kanyang mga magulang, ngunit hindi yun tumugma sa sinabi ni Li Hao. Tila hindi ito isang simpleng pag-iibigan gaya ng naisip niya, malamang single pawn lang siya. Siya ay isang basurang teenager lamang, at ang kanyang pamilya ay lubos na naghihirap ngayon. Hindi na kailangan ng isang tao na aktibong magplano laban sa kanya sa isang sinadya at pamamaraan na paraan. Ang malinaw na dahilan ay dahil sa isang taong nakipag-away sa kanyang ama na natigil sa pagbabantay sa barbarian border. Mukhang napakakomplikado, ngunit sa pagtitig sa 3 milyong gintong barya sa kanyang kamay, si Long Chen ay napuno ng walang katapusang kumpiyansa. Iyon ba ang kumpiyansa na kasama ng pagiging mayaman? Umalis kasama ang napakaraming tao, nakahanap si Long Chen ng tea house at inanyayahan ang kanyang mga kaibigan na kumain ng kahit anong gusto nila at ibinalik sa kanila ang kanilang pera. Gayunpaman, ang perang kinita ay itinago sa kanya. Ibinigay ni Long Chen ang kanyang mga kaibigan ng isang pangako na naging sanhi ng kanilang walang katapusang pagkasabik.
Ang hinaharap na paglilinang ng bawat isa ay aalagaan niya. Nagdulot ito ng pagkabaliw ni Matabangyo at ng iba pa sa tuwa. Lahat sila ay ganap na walang kakayahang magtanim, at kung may ibang nangako nito sa kanila, hindi sila maniniwala. Gayunpaman, si Long Chen ay orihinal na pareho sa kanila. Ngayong nagawa niyang ipadala si Li Hao sa napakabilis na paraan, paanong hindi sila maniniwala sa kanya? Nang marinig ito ni Long Chen, natuwa ang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Long Chen sa kanila na itago ang sekretong ito, at lahat sila ay galit na tumango. Ang kanilang paglilinang sa hinaharap ay isang bagay na karaniwang kasing halaga ng kanilang buhay, at kung idinagdag sa kung gaano kaseryoso ang mga salita ni Long Chen, hindi sila mangangahas na tratuhin ito ng hindi mahalaga. Pagkaalis ni Matabangyo at ng iba pa, nanatili si Long Chen para makipag-chat ng kaunti kay Shifeng. Si Shifeng ay isang henyo na ang kakayahan ay ang pinakadakila sa lahat ng marangal na tagapagmana. Siya ay nasa ikawalong heaven stage ng Qi condensation at maaaring makapasok sa ikasyam na heaven stage anumang oras. Ang pagpasok sa yugto ng blood condensation bago ang 20 ay hindi dapat maging ganoon kahirap para sa kanya. Sa pamamagitan ng kung paano kumilos si Shifeng sa huling dalawang bagay na ito, alam ni Long Chen na siya ay talagang isang taong karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala. Pagkatapos magtanong tungkol sa kasalukuyang yugto ng cultivation ni Shifeng, nakipaghiwalay si Long Chen sa kanya at dumiretso sa Alchemist Guild. Ang Alchemist Guild ay nasa timog na bahagi ng Imperial Capital. Ito ang pinakasagradong bahagi ng buong kabisera ng Imperial. Kahit na ang mga miyembro ng Royal Family ay hindi maglalakas loob na maging bastos sa mga miyembro ng Alchemist Guild. Ang mga Alchemist Guild ay sinasabing kumalat sa buong mundo, at para sa guild sa Imperial Capital, ito ay isa lamang sa kanilang mga sangay. Ang kailangan ni Long Chen para makuha sa pagkakataong ito ay ang opisyal na pagkakakilanlan ng isang alchemist. Ang pagkakaroon ng ganoong katayuan ay nangangahulugan na sa hinaharap, magiging napakadali at maginhawa para sa kanya na gawin ang gusto niya. Saan ka man pumunta, ang mga alchemist ay isang napakakaunting hanap buhay. Sa pagkakakilanlang ito, hindi na magiging pareho ang katayuan ni Long Chen. Maging ang Phoenix Cry Empire ay kailangang mag-isip ng mabuti bago sila kumilos laban sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay na siya ay maaaring gumamit ng isang napakahusay na presyo at makakuha ng isang kat-anji tanging paggamot kapag bumili ng mga bihirang sangkap ng Alchemist Guild, na hinahayaan siyang makatipid ng pinakamataas na halaga ng pera. Bagamat ang Alchemist Guild ay umabot lamang ng ilang 10 ektaryang lupa, tumaas ito ng 12 ng metro sa himpapawid, na ginawa itong lubhang kahanga-hanga at naging dahilan upang igalang ito ng mga tao. Pagpasok sa lobby, tinanggap ng dalawang kasambahay si Long Chen. Nagulat sila nang marinig nila na gusto niyang kumuha ng eksaminasyon para sa pagkakakilanlan ng alchemist. Kung tutuusin, mukhang 15 o 16 na taong gulang lang si Long Chen, at wala siyang anumang pagbabago sa cultivation base. Gayunpaman, dinala pa rin siya ng dalawa sa refining hall. Sa oras na ito, ang refining hall ay mayroon lamang 12 lalaki sa loob. Kasalukuyan silang nag-uudyok sa kanilang kill flames, na lumilitaw na nagpapadalisay ng mga gamot. Ha, bakit ka nandito? Pagpasok pa lang ni Long Chen, isang matandang lalaki ang nagtanong na may pagtatakang ekspresyon. Nang makita niya ang taong yun, ang puso ni Long Chen ay sumabog na may nakatagong galit. Ang matandang yon ang mismong gumamot sa kanyang mga sugat. Ang taong ito ay malinaw na alam na ang kanyang pinsala ay hindi malaking bagay, ngunit sa pagsasabing posibleng mawala ang kanyang memorya, nagawa niyang linlangin ang kanyang ina sa pagbebenta ng mga alahas nito. Pumunta ako dito para kumuha ng alchemist exam. Pinakalma ni Long Chen ang galit sa kanyang puso. Babayaran niya ang bayarin sa matandang ito mamaya. Alchemist exam. Sinuri ng matandang lalaki si Long Chen mula sa itaas hanggang sa ibaba. Mukhang hindi pa rin naghihilom ang mga sugat mo noong nakaraan.
Dapat kang bumalik at pagalingin sila. Bahagyang sumimangot si Long Chen at iginiit, narito talaga ako para kumuha ng pagsusulit sa alchemist. Panipi tuldok, bumaba ang ekspresyon ng matanda. Wala akong oras na sayangin ang isang maliit na bata. Bilisan mo at talunin mo. Kung hindi, kukunin ko ang mga gwardya na paalisan ka. Muling sumabog ang galit ni Long Chen. Nakatitig sa matandang lalaki, sumigaw siya, kung hindi pa ganap na bingi ang iyong mga tainga, uulitin ko ang aking sarili sa isa pang beses. Nandito ako para kumuha ng pagsusulit sa alchemist. Sa pagtatapos, ang sigaw ni Long Chen ay isa ng dagandong na umalingaungaw sa buong Alchemist Guild. Sinong tao ang gumagawa ng ganoong kalakas na kaguluhan? Biglang lumakad ang isang payat na matandang lalaki na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Nang ibinaling ni Long Chen ang kanyang mga mata at nakita siya, isang pilyong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig.